Mayong hapon sa tanan. Open your Bibles with me again in Romans chapter 8, particularly sa verse 1. Ang atong message is titled, No More Condemnation. No More Condemnation. Kini nga message is para i-back up atong Sunday school lesson about the doctrine of justification. Atong lesson ganang buntag is about justification, and I would like to define first ang justification kay mo ni ato ang mensahe para masabtan nato mayon ang justification. The justification is simply means the declaration of God. It is God's verdict to a person, a sinner, guilty sinner, and the verdict is He declares that guilty sinner righteous, and on the merit of his faith to the finished work of the Lord Jesus Christ. Ang kanunay nga madungog nato sa mga tao ug bisan mismo sa tuwa nga masulti ta nga wa may matarong tanan makasasala dili na tinuod kay sa kining justification when you are saved you are justified. The word justification or justified simply means sabi ni siya gipakamatarong o kining gipakamatarong ang nag-declare niini ang Ginoo ngang tanang magtuto ni Kristo, gipakamatarong na niya. Nga ang but pasabot, when a person is justified by God through the Lord Jesus Christ, kana nga tao, gi-impute, God put to that person his righteousness. O ang righteousness nga naa diha sa nga tao karon, kadtong righteousness nga gikan sa Ginoo, nga kadto gikan kang Kristo. Nga ang tan-aw karon sa Ginoo sa tanang magtotoo siya matarong ug kana nga pagkamatarong nga dadawatan niya gikan sa Ginoo ug kana mo si Kristo nga pagkamatarong. Muna siya nga makadungog mo masabtan ko niyo. Mao makadungog mo sa ako mo sulti nga ang ginadawat ang mga tanang tao relihiyoso. Pero ang gikahimut-an o ginadawat lang sa Dios nga pagsimba ang pagsimba niadtong mga iyang gipakamatarong. Kay ang Ginoo balaan man. Kinahanglan nga ang musimba sa Ginoo ang term niya balaan. Og ang a person that is justified kung ipag-usan mo ng mga tao nga gipakabalaan sa Ginoo. Muna sa Biblia ang tawag niya sa mga magtuto the saints of God. The saints of God. Pero pastor ang pangutana, makasala man sila. Mo ni atong mensahe karon. Oo, makasala na sila. Pero mo ni ang iyang tubag. No more condemnation. Amen. Munang magtuon jud. Kay kung di ta magtuon, ang may tabo nga when you are saved, you are being free. Pero kung di ka magtuon, you think that you are still not free. Ang mga katawan sa Ginoo muna, know the truth, and the truth shall set you free. So, in John chapter 3, tanawa ang condemnation sa Ginoo. Sa John chapter 3, and in verse 18 to verse 19. Atong tanawon sa ang who are those being a condemned of God. Sa John chapter 3, notice in verse 18 to verse 20. Ingon niya, He that believeth on Him is not condemned. Tanaw na hat, he that nag-anto kaniya, dili na condemn. Saan binisaya sa condemn? Hinukman. Di na hinukman. Doon niya, to mukhang Kristo. Muna karon. He that believeth on Him is not condemned. But he that believeth not is condemned already.
So ang boundary din ha ni natong message is believe and believe not. Mga foundation ni ning kaluwasan pagtuo. Muna, for by grace are you saved through faith. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Karon diri, ginasaysay ni Ginoong Kristo kana nga kaluwasan. Kanya, he that believeth on him is not condemned. But he that believeth not is condemned already. Kanya, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. Muna nga, diri tanawan din pug maayo nga tanang tao doon ay pagtuo, believe. Pero diri ang ginabasihan for those that are not condemned ang iyang pagtuo ug kadto nga pagtuo nagapointo sa niadto nga person kang Ginoong Kristo. Kang Ginoong Kristo. Mo nga ang kaluwasan na kang Kristo lang. Mo si when the Lord Jesus Christ teaching niya in John chapter 14 and verse 6 niya, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Now, tanaw sa verse 19. John 3 verse 19 kon. And this is the condemnation. Kini ang condemnation niya, that light is come unto the world. Jesus Christ said, I am the light of the world. Then niya, and men love darkness rather than light, because their deeds will evil. Ang condemnation karon niya, Jesus Christ niya came to this world. He is the light. Pero ang tao love darkness. Di mo pa adto sa kahayag. Ngano man, because of their deeds. Muna nga, may nungdumo ka na ito, na ako yung mga kauban ka na ito sa opisina, na mag-istorya ko about sa kaluwasan. Dahil mo siya mamatis lang nga, naay mo pa nga, masunog man punta aning yung mga storya ni Claver. Masunog man tani. Masunog daw sila. Muna yan. Then notice in verse 20, for everyone that doeth evil hateth the light. The condemnation is dunay kahayag. Pero ang tao niya nahigugma siya sa kangit-ngit. Wala abnormal na. Walay tao nga nahigugma sa kangit-ngit. Wala yun. Kung mong tanong, di ta mag-survive o kangit-ngit. Pero when you speak about spirituality and about believing and about salvation gospel, daghang magdumili na ini. Mangita yun sila pagi nga kung kuan pa, mangita yun sila mga digyo, makaripyos yun sila. Muna kung you encounter people like this, muna sa verse 19 niya, and this is the condemnation that light is come into the world, and men love darkness rather than light. Why? Because their deeds were evil. Because when they come to the light, they will be exposed. Muna siya ng salvation, dili ni sayon-sayon. It needs humbleness, humility before God, that you will accept that you are a sinner, then you will come to the Lord begging for mercy and for salvation. So, verse 20, for everyone that doeth evil hateth the light, neither cometh to the light, for lest his deeds should be reproved. Sa John chapter 3 and verse 18 to 19, naghiskutot siya about a very thin line between condemnation and no more condemnation. Ang thin line is believe, not believe. Katong not ang nakakuha niya ito. Masundan ninyo? Ato na yung ginasundan ng atong message, no more condemnation. Now, normally sa ato ang generally sa mga katawhan, they condemn themselves. We condemn ourselves before. And even karon kung usahay kung di ka magbantay na ng condemnation because of our evil deeds. Of our evil deeds. Nga sometimes sa ato mga Kristonon, usahay maghagbuos ta ba nga naka-offend na ko sa Ginoo. We are condemning ourselves. Tungod kay wa ta kasabot sa unsang mga privilege sa usa ka tawo nga luwas din na kang Kristo. Kana justification. Ug ang justification is no more condemnation. Unsay no more condemnation? Makasala ka. Pero ang mayo, ang verdict, not guilty always. Usay di ka makadawat ani. Ngano man,
Pamati gyud mo mayo tungod kay ang mga tao nga di makadawat aning doctrine of justification or no more condemnation tungod kay ang ilang pagtuo, ang ilang pagkamatarong gikan sa ilang kaugalingon. Kana kanunay. Ang mga tao nga mo condemn themselves and could not accept that about justification kana tungod kay ang ilang pagtan-aw o ilang gilauman nga sila ang magapakamatarong sa ilang kaugalingon nga di gyud na mahitabo. Manuman makasala man gyud ka. Pero kung makasabot ka aning justification di kita ang nagpakamatarong niini. Kanato ang nagpakamatarong ang Ginoo. Og nga ang iyang basihan karon nga gipakamatarong ka tungod sa imong pagtuo niadtong gihimo ni Ginoong Kristo didto sa krus sa Kalbaryo. Unsa ang gihimo? Siya ang nagbayad sa imong sala. Period. Ug katong iyang pagbayad, katong iyang kamatayon nga ngilngig nga kamatayon. Then notice sa Romans chapter 3. Romans chapter 3 and in verse 20. Sa Romans chapter 3, diri gisaysay ni Apostol Pablo ang pagkadautan sa tao. Ang atong pagkadautan. Gani kung atong basahon sa Romans chapter 3 verse 9, particularly sa verse 20, you will find here that ang atong pagkadautan nga ang pamaagi niini nga gusto ta nga pagkamatarong nga kita musubay niadtong balaod nga gihatag sa Ginoo niadto dito sa Exodus chapter 20. Ug diri mo ni ang gisaysay. Masunod ko ninyo Romans chapter 3 verse 9 niya. What then? Are we better than they? No, in no wise. Kung namoy Bisaya, basa diha sa Bisaya. For we have before proved both Jews and Gentiles that they are all under sin. Nga ang tanang tao makasasala. Din niya sa verse 10 niya, as it is written, there is none righteous, no not one. Walay matarong, tanan makasasala. Din niya, there is none that understand it, there is none that seek it after God. Din niya, tanawal ko, walay tao nga nagpangita sa Ginoo. Din niya, they are all gone out of the way, they are altogether become unprofitable, there is none that doeth good, no not one. Their throat is an open sepulchre, with their tongues they have used deceit, the poison of apes is under their lips, whose mouth is full of cursing and bitterness, their feet are swift to shed blood, destruction and misery are in their ways, and the way of peace have they not known. There is no fear of God before them. Now we know, tanaron ang condemnation. Ang condemnation of those people that seek to justify themselves. Muna ka niya, now we know that what things soever the law saith, it saith to them that are under the law, that every mouth may be stopped, and all the world may become guilty before God. Notice this, therefore musugod particularly sa verse 9 o sa verse 19. Doon nga, therefore by the deeds of the law, nya there shall no flesh be justified in his sight, for the law is the knowledge of sin. Diri ang gipamatod nga katong word nga therefore by the deeds of the law, niya itong mga tao nga nagapaningkamot nga mga pagatarungon iyang kaugalingon pinagi sa pagtuman niya kiningon niya di gyud pagamatarungan. Tungod kay ang tulti po sa Biblia nga curse tinunglo tong mga tao nga nagapaningkamot nga ilang pagamatarungon ilang kaugalingon dito sa pagtuman sa mga kasubuan. Kay nga naman tinunglo tungod kay why ni bisan kinsa nga nakatuman sa balaod, therefore walay mahimong matarong nga tao dito sa pagtuman ni adto tungod kay wa may makatuman ni adto. So ako inasaysay kadtong mga tao that are being condemned. The people that are being condemned is they are trying to justify themselves by fulfilling the law, which is so impossible that
di ko do. Amen. Tanaw ron sa Romans chapter 7 karon. Romans chapter 7. Ang nagsulat niya, man ninyo ni, ang nagsulat ni, kaya ito nang, I hope masabtan ninyo. Kaya kung nang gina-explain, padulong ta dito. Sa Romans chapter 7, at take note nga, ang writer sa book of Romans, by the way, si Apostol Pablo. Kini siya tao sa Ginoo. Kini siya was one of the great man of God, an evangelist, a preacher, and a very faithful man of God. Pero in his faithfulness, doon ay iyang gideclare din nga kumbati nga iyang ginatubang sa iyang kinabuhi. Tanaw ron sa verse 15. Romans 7, verse 15. Kini, ang nagsulat ani, tao na siya ganito, muadto ni langit. Pero sa dili, iyang ginahisgutan karon ang iyang kinabuhi, ang kumbati nga iyang ginatubang, isip tao sa Ginoo. Romans chapter 7, verse 15 niya, for that which I do, I allow not. For what I would, that do I not. But what I hate, that do I. Yan diskutan ni karon kadtong angay na kumuhaton, di man tumoy kong mahimo. Kadtong dili unta mayo, na may akong ginahimo. Nagakumbati siya. Sa tanaw basag mas mayo kung namoy wapo binisya, akong balik basag man niya. For that which I do, I allow not. For what I would, that do I not. But what I hate, that I do. Kadtong di na akong gusto, mao naman sinoy akong ginahimo. Dingon niya, if then I do that which I would not, I consent unto the law that it is good. Now then it is no more I that do it, but sin that dwelleth in me. Kung imong sabton ni, naikumbati siya karon. Nya kadtong di na ko gusto mo naman tuy nga hitabo sa kuha. Di niya kung gihimo na ako to, dili na ko to mao ang gahimo. Kung dili kadtong sala nga na akong dili ka nako. Nga kung imong sabton, dunay duha ka tawag na personalidad nga naa sa iya, which is what we call the new nature and the old nature. Kadtong new nature, gusto niya mubuhat og mga maayo para sa Ginoo para sa mga tao. Pero kadtong old nature, which is what we call the old man, the sinful man, kadto ang iyang ginabuhat, kadto man sino iyang ginabuhat, kadtong di maayo. So karon ingon niya sa verse 18 niya, for I know that in me, that is in my flesh, dwelleth no good thing. For to will is present with me, but how to perform that which is good, I find not. Kuan kayo ni ba? Dino niya, for the good that I would, I do not, but the evil which I would not, that I do. Now, if I do that I would not, it is no more I that do it, but sin that dwelleth in me. Yung balik-balikan ni. Muna nga usahay nga ni. Sabto na ito ha. Kumbinsido yun tatanan nga si Apostle Paul was a man of God. Kung kuwan pa, mura ni siya si Abraham o murag si David. Balaan ni nga tao sa Ginoo. Pero sa iyang kinabuhi siyang testimony karon na ay dili maayo. Saladon nga iyang ginahimo. Nga usahay mo na nga ang kining doctrine of justification, usahay mo na nga usahay di nato ni masabtan kay ingani nagahitabo sa tuwa. Nga atong ginatan-aw karon nga makasala pa man ta, di gyud ta angayan nga moadtog langit. Nga di gyud nga ambot pasabot nga makasala pa man ta, di gyud ta matarong. So ang muna ang masulti ang uban ug usay masulti buta nga wa man gyud matarong. Na kumutan-aw ta makasulti ta nga oo, wa man. Pero once you are saved, you could sin, but you are not condemned. Grabe. Kuan kayo, no? Now, pamatig yung mga yun. As a Christian, you can sin. But even if you can sin, you are not condemned. Grabe. Ano man? Because you are justified.
Ato ng tanong karon. Tiyan mo na kagrabe ning Kristiyano no. Kung di mo na masabdan. So si Apostol Pablo inani ni siya. Natanaw sa verse 20. Nya. Now if I do that I would not, it is no more I that do it, but sin that willeth in me. Di niya, I find in a law that when I would do good, evil is present with me. Di naka-discovery pag ko nga, kung magbuhat ko mayo, na ito'y evil is present with me. Masibot ni mong pasabot na. The more nga doon na kay, kung na kay commitment sa Ginoo, na kay buhaton para sa Ginoo, nag-imusultig, na evil thought na mo upos di na. Kanunay na, kung di mo practice nga mo, imong sawayon na, ibadlungan mo na, kanunay ka mo agwantay yun ka na. But, akong ginasulti ni, experience man ako ni. Pero, come a time when you continue to rebuke that evil that wants to control you to do good, come a time nga musulmuwa na. Pero kung di mo badlungon, mo gira pa ka, usahay kung dili. Tama sige lang. Ingani ko ganito. Kanato when I started to be faithful, labi na sa, ay lang mo kan, kanang giving. Kanato maglisod ko sa giving kanato. Kay once mo hatag na ko, mo dali na evil nga mo kwinta na dayon, imbis nga makula na sinon. Kaya na may evil ka na, amo nang klaro nga illustration. Bisan mo didikit mo sa Ginoo, dagkang magbabaga na. Kung di ka makareview ka na, muning ginasturan karon ni Apostol Paul. Muni karon, muni atong sulbaron kay this is true in every believer. Kay kini experience pud sa banggiitan nga tao sa Ginoo. Si Apostol Pablo ang istorya karon ni naga-testimony siya about the battle within siya. So, ingon niya sa verse 22, sa verse 21, I find in a law that when I do good, nga evil is present with me. Nga na magsamok-samok. Usay, atong bana, usay atong asawa. Hindi, kung usay wala, ikaw na mismo, nalagyan si mismo na sa imo. Muna, bantayan yun din muna. I-practice yun din muna, nga i-rebuke niyo muna. Kaya kung dili, mo panahon maluya ka yun. Then in verse 22 karon, nya, for I delight in the law of God after the inward man. Si Apostol Pablo nag-isgot siya karon siyang spirituality. Diyon niya, but I see another law in my members, tanawa ang iyang gamit, warring against the law of my mind. Now, tanawa sa verse 22 niya, for I delight in the law of God after in the inward man, but I see another law in my members, warring against the law of my mind, and bring me into captivity to the law of sin, which is in my members. Sa sulod na niya. Madunay, naay sulod sa kuha, kining maong old nature, mo ni kaning old nature, kadto ang sinful nature nga nasa kuha. Di na mawala, naagod na, bisan og luwas ka. Ngano, mo na siya, ang Kristiyano kung dito magbantay, makapangpamalikas, nagya po'y dautan nga huna-huna, nagya po na. Pero muna i-practice yun niyo muna na imong i-refute or imong badungon. Ako kanunay ko ana. When I think evil, I always rebuke the evil in my mind. Kaya ang battleground sa evil, na dini, una mo ato dito. Mantras na pa dili badlunga gyud na. Through the word of God. In Jesus name pahawa sa kuha. Anak ko Dios. Ang balang espiritu na sa kuha. Holy Spirit, kabang ko badlungan ning evil nga naa dinhi sa kuha. Always refute that. Badlunga. Kay kung dili kanunay mo glanis, kanunay mo kumbati, pero kung later on kung kanunay mo ning gina-practice, later on, dili na siya, kung musungog-sungog siya, talagsa na lang. Pero kung di mo na kumbatihon, sungugon yun ka kanunay, labi na kung buhat ka o mga butang para sa Ginoo. So, si Apostol Pablo, mauni ang iyang ginaiskutan karon. So, natanaw sa verse 24 na. Unya sa verse 24, O wretched man that I am,
pagkadautang ang mayabot so pagkadautang jud ay nako. Pero luwas siya. Pero pagkadautang pagkapangit ba ni nga dapat kay mo ni ang atong ginatanaw kanunay nga dapat kay Kristohanon ang Ginoo kinahanglan nga kuan jud. Muna siya ang Katoliko tungod kay di nila makita ang pagkamatarong ang gibuhat karon magsinina na lang og puti. Para tanawon nga puti. Muna nga sheep clothing ang ginatawag nila na. Pero sa Apostol Pablo, iyan ang giamin ug ingani gyud ang Kristohanon. So ingon niya sa verse 4:54, "O wretched man that I am, nya who shall deliver me from the body of this death?" Kinsay mo deliver sa ako niya, mangita siya sa unsang pamaagi nga mawa o masuklan na ako ni. Din mo niya sa verse 9, "I thank God through Jesus Christ our Lord, so then with the mind I myself serve the law of God, but in the flesh the law of sin." Nga, I thank God. Na unsay pasubot niya, salamat sa Ginoo. Unsay ang gipasalamatan? Romans chapter 8 verse 1. Muna ang foundation sa Romans chapter 8 verse 1. Nga naman, tanaw itong first word sa Romans chapter 8 verse 1. Unsay first word niya? Therefore. Kana nga therefore, mubalik sa verse 15 o sa Romans chapter 7. Kana nga yang therefore, ang solution nini yung ginatubang nga dilima siyang kinabuhi nga tinuod na sa ato tanan. Nakita niyo? Nga bantay mo nga this is a very good for me kini nga subject justification, the best for me nga doctrine sa Bible. Kay diri tubagon kadtong may nagpangutanan ako at kauban nato nga nakainkwentro daw sa usa ka Kristohanon about this doctrine nga atong gibarugan, once saved is always saved. Ang rason niya na justification. Once saved is always saved. If you are saved, you will forever be saved. Makasala man ko pastor, ang tubag justification. Si Apostol Paul makasala siya. Sa Romans chapter 7, iyan ang ginasulti. Na makasala siya. Mo niya, "O wretched man that I am." Aminado siya. O aminado ko. Ambot lang sa inyo. So karon ang solusyon, Romans chapter 8 verse 1. Tanaman na ron. Unya, Romans chapter 8 verse 1, there is therefore. What is the word? There is therefore. Katong dili ni futuristic, present ni. That niya, there is therefore now. Kumbati ni adlaw-adlaw. Mani kanunay adlaw-adlaw. Unsa na yung kumbati pastor? Kadtong ginaisgutan ni Apostol Pablo sa chapter 7. Nga kung as a Christian gusto ta mo buhat og maayo, pero sa pagbuhat mo maayo, evil is present in me. Mahinumdum ko kanadto. Na ako'y amigo nga sa simbahan kanadto nga padulong na ko mo graduate sa Bible school, then madulong na ko mag-mission. Tingon niya bantay ni brother. Naman, the more that you get closer to God, the more that the devil will get closer to you. Mo na kumbati yun eh. Mo nga maningkamot yun ang power na. Power na. O the Holy Spirit, ang atong human is the presence of the Holy Spirit in the believer. Ang iyang gusto, ang Holy Spirit, nga mulid sa ato untold truth. Ang iyang gusto, nga mo-control siya sa ato. Dili kadtong old nature, nga mo'y nag-control sa ato. Kadang mga unbeliever, controlled na sila of the old nature, which is the sinful nature sa tao. Muna nga condemn na sila. Pero sa believer, dili. Makasala siya, pastor? Oo. Niya unsa man, pastor? No more condemnation. Balik sa Romans chapter 8, verse 1. Amen. Niya, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus. No more condemnation, which are in Christ Jesus. Muna siya nga
when a person believe Christ, he is in Christ. Dili for Christ. In. Kanang word in, sulod. Muna siya, ang term niya, when a person is saved, he is put into the body of Christ. Put into the body of Christ, which is Christ is the head. Og tanang na din karon kadto mga gipakamatarong to sa Ginoo. Imagine that, imagine that daghang mga simbahan kung daghang mga religious group, religious people or religious group na dili makadawat about this doctrine, justification, no more condemnation. Kay ilang kanong ni sulti, makasala pa man. Makasala. Now kung hinga nga doctrine, o makasala pang yabon ta, nga di pataluwas karon, na walay makaadtog langit. Wala. Kay mamatay ang kung walay justification or walay salvation, tanang tao mamatay nga naa sa sala. Nagapakasala. Muna ang kaluwasan, kini, ang term niya, gasa. Nga naman, tungod kay ang gasa, madawat na. Kinsay makadawat, sara makadawat. Katong buhi, ang patay, di na makadawat. Mo nga pagkamatay niya, hukom na. Kung di siya nakadawat atong gasa sa Ginoo, nga kaluwasan, wa siya gasa, wa siya impirno siya. Amen? So, notice Romans chapter 8, balik. Nya sa verse 2. Nya, for the law of the Spirit of life in Christ Jesus, kanunay mo na, in Christ kanunay igeskutan, kay we are saved because of Christ. God, the Lord Jesus Christ says, no man cometh unto the Father but by me. And the gospel is all about what Christ had done. His death, burial, and crucifixion. So, ingon niya, for the law of the Spirit of life is in Christ Jesus, hath made me free from the law of sin and death. Free. Nung imong tanawon diri, nagiskot siya about the law of the Spirit o the law of sin. Or, ang giniskutan niya ni, grace and law. Ang iyang giniskutan niya, kang Adan, all men die. In Christ, we are made alive. Ang kadtong kang Adan, kadtong law, kung kadtong mong sundon karon, patay gyud tanan. Kay wa may makatuman sa balaod. Pero kang Kristo, samtang buhi ka, madungog nimo ang mayong balita sa in the gospel, na by the working of God, makadawat ka sa kapasaylo sa kaluwasan. O muna nga tanawa unsay mahitabo ang sulti ang tudlo mahitungod sa mayong balita nga maka-justify sa tao. Acts chapter 13. Tanawa sa Acts chapter 13. Notice in verse 38 to verse 39. Acts chapter 13. Verse 38 to 39. So, sa verse 2, nag-iskot to about kang Jesus Christ through the Holy Spirit, which come to a person when he is saved. While katong law, walay pagamaturong dito. So, sa Acts chapter 13, diregisto niya ang epekto, sa unsa pa ang epekto or ang epekto sa usa ka tawo nga nakapamati sa mayong balita nga gipangamatarong sa Ginoo. Kanang sa Acts chapter 13 and verse 38 to verse 39. Acts chapter 13 verse 30 to 39 niya. Be it known unto you, therefore. Be it known. Dapat kaibalo ka ani. Diyon niya, men and brethren, that through this man is preached unto you the forgiveness of sins. Then notice sa verse 39, and by him all that believe are justified from all things from which you could not be justified by the law of Moses. Dirigis ko tani po sa Pablo sa diyang naghatag siya og mensahe, sermon about the Lord Jesus Christ, His word, or the gospel. Nagiskot siya diri
sa benepisyo sa tao nga naluwas pinagi sa mayong balita. Ang unang nga benepisyo, kapasayloan sa atong mga sala. Then ikaduha, gipakamatarong ka karon sa Ginoo. Nga diin, dili ka mapamatarong dito sa balaod. So, once a person is saved, he is forgiven of his sin. I am a sinner, but I am forgiven my sin. Kaniadto karon og bisan pa sumaot. Di lang na kundi gipakamatarong ko sa Ginoo. Gipakamatarong. Mo ni siya mo na nga sa Galatians chapter 2, tanawa sa verse 16. No more condemnation. Pastor, makahimo pa ko pero ayaw pugta magpakasala. Pero anyway, ato lang tanong gyapon. Galatians chapter 2 verse 16. Notice what it says here. Unya, we knowing that a man is not justified by the works of the law, but by faith of Jesus Christ, even we have believed in Jesus Christ, that we might be justified by the faith of Christ and not by the works of the law. For by the works of the law shall no flesh be justified. Now, tama, balik ko na ito itong naitabo kang Apostol Pablo sa Romans chapter 7. Magbuhat siya, mayo, mubabag sa iya. Doon niya siyang makasipyat o wretched man that I am. Now, sa diyang iyang ginapaningkamutan nga pagkamatarong siya, pagkamatarong ito, musulti yung wretched man that I am, iyang ginatanaw dito na maglisod yun siya nga makatuman sa balaod. Nga diin ang balaod unta sa pagtuman na ana, iyang mahimong pagamatarungon siya. Di makaya. Mo sa diyang iyan ang gisulat na po ang Galatians chapter 2 verse 16, dito iyang gideklar nga makasala gyud ta. Mo nga dili ka mahimong pagamatarungon pinagi sa pagtuman sa balaod o pagpaningkamot o pagbuhat og matarong nga mahimong basihan nga pagamatarungan ka sa Ginoo. Kundi ang Ginoo magapangatarong kanato dinha sa atong pagtuo sa gihimo ni Kristo dito sa krus sa Kalbaryo. Masunda ko ninyo? So, karon tanaw ron. Sa Romans chapter 8 balik. Sa Romans chapter 8, nagsugod ang Romans chapter 8. Gwapo ni Romans chapter 8, gwapo kayo ni nga scriptures in the Bible. Kay kini iyan ginatudlo kadtong word nga justification, which is no more condemnation. Now, notice sa Romans chapter 8 and in verse 33 to verse 34. Romans chapter 8 yapon, 32 to 34. Take note sa verse 1, no more condemnation. And that is the effect of justification. Din sa chapter 8 din in verse 33 to 34 mo ni ingon niya karon. Who shall lay anything to the charge of God elect? It is God that justifieth. Now notice ingon niya, who shall lay anything to the charge of God's elect? Lay anything, abot pasabot mo condemn. Pero normal sa to og bisan usay sa ako nga mo condemn ta og mga tao. Oftentimes. But when we condemn, actually, usay mo condemn ta, pero our basis of condemnation is from the Word of God. Ayaw po mo magkuhan nga, ikaw pastor, nagka-condemn ta, pero yung ang word na condemn, sometimes mahimong evil. Pero kung it is biblical, walay problema to. Para sa ato na musulti ta nga, for all have sinned and come short of the glory of God. There is no righteous, no not one. Din musulti ta, makasasala man ta. Ikaw makasasala. Kana, bis kana sa kuan. Pero kung bulutin nimo karon, when you are now saved, through your faith in Christ, no more condemnation. Pero usahay po, naatay, mo charge ta. Nang kung dahil nakasala, murag atong mo charge ta ba? So, iyon niya karon sa verse 30 niya, who shall lay anything
to the charge of God's elect. Di niya, it is God that justify it. Nga usahay, mukhang, mo na gipagkamatarong, mo na mo atog langit, mo na luwas, ano ba? Pero ingon niya, ang butas-but, wa tay katungod ana. Usahay mo sulti at wa tay katungod ana. Kaya nga naman, ang iyong sulti karon, ang Diyos ang nagpakamatarong. Nga ang butas-but, dili siya ang nagpakamatarong siya ang kagulingon. Dili pudta makapakamatarong siya. Kadto ang Ginoo ang nagpakamatarong. Inipik iyang ginasulti kinsa ta nga mo question sa gihimo sa Ginoo anang tawhana. Now tanaw sa verse 34 para masabtan niya. How din sa verse 34 niya, who is he that condemneth? Ya, kinsa ba tong mo kondenar? Doon niya, it is Christ that died, ye rather that is risen again, who is even in the right hand of God, who also maketh intercession for us. Ya, who is he that condemneth? Ya, si Kristo ang naga-intercede sa ato. O kana ang work sa justification. That, masan na ko niyo? Nga sa dihan nag-ani si Kristo, ang gihimo, nag-ani siya pagsakripisyo sa iyang kawalingon para sa atong kapasayloan sa atong sala. Nga ang iyang kamatayon is substitutionary. Buot sigit na siya ang nahimong substitute. Instead nga kita, siya. Karon sa dihang namatay siya, gilubong, nabanhaw, doa siya sa langit, ang iyang trabaho dito karon, muuni. Yun niya, who make it intercession for us. Muna ang trabaho karon ni Kristo dito sa langit. Muna siya nga, pasan nga, Romans chapter 4. Tama sa Romans chapter 4. And in verse 25. Katong atong lesson ganyan, buntay niya, who was delivered for our offenses and was raised again, notice this, for our justification. Who is raised, nabanhaw, pag-usab to sa langit, para sa ato ang, for us to be justified. Unsay iyang i-justify dito? Kita, unsay iyang justify sa ato kadtong atong mga sala. Makasala man ta diri. Muna nga no more condemnation, kay doon na tayo makasala ta, dito sa langit, doon ay naga-intercede sa tuwa. Nga kung pa, ang kaso, ginataral ta dito. The devil is there in heaven accusing the believer when he sin to this world. Pero dito sa tuong right hand of God, tuapod ang atong intercessor, atong abogado, nga mutubag sa mga accusation na atong kaway. Anak yung picture karon. Muna nga no more condemnation because when we sin, doon ay mga bugar dito sa tuwa. Tanawa. Masod na ko ninyo? Hebrews chapter 9. Hebrews chapter 9. Kini mga butang dapat muna ako pun gusto nga ibalik-balik kay usahay maluya ta nga mga Kristohanon kuwa ta kasabot dinhi. Dali usahay maka-question ta moadto pa ba kog langit? Kano sa Hebrews chapter 9 and in verse 24. Hebrews chapter 9 verse 24. Tanawang sa iyang gisulti. Yun niya, for Christ is not entered into the holy places made with hands, but which are the figure of the true, but into heaven itself. Tuwa sa langit si Ginoong Kristo sa tuong tuong dapit sa Ginoo niya, but unto heaven itself now karon, now to appear in the presence of God for us, to appear now kalkaran ingani para sa anang kang Sara karon na siya'y kaso. Gina-question nila nga, kinanglan mo appear si Sara, mo appear. Noon pa, depende. Ang ilang pa kun, depende. Kay pwede mo dagan ang kaso, bisag wala siya. Nga naman, na may mag-abugar niya dito, to ang abogado nga mo abugar siya dito. Wala ta dito sa langit, dili ta mo appear. Pero doon na yun, someone that appear in the presence of God, ang niya appear for us. Unsa iyang katong i-appear dito. Kung makasala ta,
nga gyud nay ang devil will always tanawa ug usahay kung kuan pa kung mga sila usahay ang trabaho sa demonyo i-condemn kanya pero usahay imong asawa usahay imong mga bana o usahay mga mukon murapog demonyo nga mukondem sa imo. Pero dito sa langit na kay abogado. Now take note nga atong abogado walay makapildi ana niya. Kay kuyaw ni atong abogado why mo ni God, Lord of Lords and King of Kings. Then mo na siya nga sa para ning kaso ni Sarah, maglisod sila kay mga banggiitan ning mga abogado nga gibutan nila mga banggiatan, mga bright na. Mga ingana ang labaw pa ang Ginoo sa tuwa. Muna sa Hebrews chapter 7, mo ni karon ingon niya sa verse 25. No more condemnation. Ngunya, wherefore, Hebrews chapter 7 verse 25 niya, wherefore, He is able also to save them to the uttermost. Kanang word, to save them to the uttermost. Kung kuan pa, kung muni kinatumyan sa kalibutan o kinatumyan sa imong kinabuhi, He is able to save them hantos dito sa kinatumyan. Kung asa kadapit ang tumoy nimo, dito save ka. Kung na once saved is always saved. Pero sa Hebrews 7 verse 25, basag mo niya, wherefore He is able, kaya niya, bisag unsa pa yung mga kusar nga nasi mo. Wherefore He is able to save them to the uttermost that came unto God by Him. Notice this, that come unto God by Him. Kanya came unto God by Christ. Seeing He ever liveth. Muna importante sa resurrection. He had resurrected. Dili kay namatay siya. He ever liveth. Seeing He ever liveth to make intercession for them. Para sa tuwa. Amen. Now, not unless we understand this doctrine, kanunay yun nga maluya ta. Kay actually, kung di ta magbantay, ang burden of sin, kung di ni mo kahibalo magplasta na, mo patong-patong na di na sa imo. Kung di ni mo na masabtan. Kay tiyo na, makadlaw-adlaw ka magsalap siya ginagmay magpatong-patong na di ka kaybalo kung di ka kaybalo sa prinsipyo. Now kini ang prinsipyo. 1 John chapter 1 verse 9. Muni karon ang iyang muni ang kung kuan pa muni ang pasabot niadtong intercessory work of Christ sa mga believer. 1 John chapter 1 verse 8 sa verse 8 para masabtan niya, if we say that we have no sin, niya, we deceive ourselves and the truth is not in us. Now muna kini ang kining John kaning mag-explain taw sa bear with me kay ako ning gustong masabtan ninyo. Kining epistle ni John, particularly 1 John, 2 John, 3 John, ang sa Biblia nga analysis ang pasabot niya, this is a family epistle or a family letter. Pamilya. Og kini nga pamilya nagisgot ni sa pamilya sa Ginoo, mga house of God or the church of God. Na if we see that we have no sin, ay makasala pa di ay ta. Makasala ta. Kaya kung ingon niya, kung doon na may usang dili musulti nga, ingon nga di siya nakasala, baka ako nga. Then niya, we deceive ourselves. Makasala agad ka. Pero, take note, nga doon na tayo abogado. Kanya, ang atong abogado, pag ano niya diri, iyang gibayaran atong sala. Pag adto niya balik sa langit, dito, iyang trabaho, nag-aabugar sa atwa. So, ingon niya sa verse 9. Sunod niyo? If we confess our sin, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Tiyo, at makasala ko. Pero mayo, He will cleanse me.
if I confess. Ang term niya, if we confess our sin, He is faithful and just to forgive us our sins and cleanse us. Now, Pastor, magsala pa man ta, Pastor. Di adlaw-adlaw para ba na, Pastor? Pero hinduan ka sa Ginoo. Now, tanawa ang prinsipyo. Muna yung prinsipyo na yung gitudlo sa napa siya dali. In regards with this, if we confess our sin, He is faithful and just to forgive us our sin. Matthew chapter 18. Then we will close. Pasabtan na, muna nga, be strong in the faith. Then, tun-an ninyo ang pulong sa Ginoo. And make it real sa mga, i-practice na muna. Because the doers of the word is the one that will be blessed. Usan siya. Matthew chapter 18. Tanaw sa verse 21 to verse 23. Tudlo ni Ginoong Kristo. Tanaw sa verse 21. Matthew 18 verse 21. Tanaw. Then came Peter to him and said, Lord, how oft shall my brother sin against me, and I forgive him? Till 7 times? Nagayos ko si pangutan, kung makasala akong ikapilan ako sa pasay, Lord. Kapito ka beses na si Ginoong Kristo ang nagatudlo niya. Kung yan yung ginatudlo, much nga yan yung ginapractice. Diningon niya sa verse 22. Jesus said unto him, I sin not unto thee until 7 times, but until 70 times 7. 70 times, that is 490 times. Kung mong tanawon. Kung adlaw-adlaw, ang usa ka adlaw is 365. Now, sobra na to sa usa ka adlaw, nga adlaw-adlaw, makasala ka, mato ka siya, pasay doon ka sa Ginoo. Masabtan ko ninyo? Muna yung, once you sin, always come to God. Lord, pasaylo ako, Ginoo ko, pasaylo agad ko. Din tanawa. Then, sa verse 23, until 70 times, but until 70 times 7. Tanawang prinsipyo sa Luke chapter 17. Unya, actually, 490 times. Makasala ka adlaw, napay sobra nga sa gatos. Magit ninyo? So sa Luke chapter 17, muni ang prinsipyo. Taon ang sa verse 3 to verse 4. Then we will close. No more condemnation. When you sin, ask God forgiveness. He will forgive you. Well, kung kanunay, Pastor, kanunay. Matag-adlaw, sobra pa. Bisag matag-adlaw, sobra pa. Ang prinsipyo, tanawa, sa verse 3. Luke 17, verse 3. Nya, take heed to yourselves. If thy brother trespass against thee, rebuke him, and if he repent, forgive him. And if he trespass against thee 7 times a day, 7 ka bisis o sa kadlaw. Diyon niya, and 7 times a day, turn again to thee, saying, I repent, thou shalt forgive him. Amen? I said, there are 2 very important effects when a person is saved or justified. His sins are forgiven, and he is justified before God. Di yun na mawa. Acts chapter 13, verse 38 to verse 39. Muna nga, I said, I will go to heaven. I will go to heaven. Because I am justified. I am saved. Sibot mong pasabot, Pastor. When I said I am saved, my sins are forgiven, and the righteousness of God is imputed to me. That is justification. No more condemnation. Amen? Grabe nga doctrine. Let us all stand up and let us pray. Our dear Heavenly Father, Lord, salamat sa manindot nga mensahe mayto sa word gipakamatarong. Salamat sa imong pagpakamatarong, nga imong gipakamatarong kami. O salamat Ginoo nga kini imong gihimo, imong gisakripisyoan og kini nahimong gasa dinhi kanamo. For by grace are ye saved through faith. It is gift of God, not of works, this any man should boast. So that though we are saved,
and the Holy Spirit now dwell in us, which speak about the new creation, that which is the new birth, sometimes being referred to, but there is still what we call the old nature, the old man. And there is a battle. But the good thing is, ang maayo, nga ikaw mo tabang kanamo, nga mulig-on, ang among spiritual nga bahin sa mong kinabuhi, sa paggamit sa mga pagtulunan nga gihatag nimo kanamo, that when the evil will come and would magsurang-surang kanamo, then will help us to rebuke him in the name of Jesus. Salamat o Diyos sa mensahe. There is no more condemnation o kana ang dilema nga nakahatag og solusyon, ang rason nga nakahatag og solusyon sa dilema nga gipakita ni Apostol Pablo nga nagahitabo siyang kinabuhi, which is also real among us. Though how we desire for spiritual things, but the devil and the evil one usahay mo surang-surang. But even din so Ginoo, it is not us that sin, but the old nature that is in us. So we could claim there is therefore no more condemnation, so that at the end imunya there is also no more separation. So bless thy word as been blessing it. Again, Father, I pray in Jesus' name, Amen. God had spoken to our hearts. It is very good nga inuning isang ulo kung butang sa iyong mahunho. Come every soul by sin, oppressed, there's mercy in God alone, and He will surely give you rest by trusting in His word. Only trust Him, only trust Him, only trust Him now. He will surely give you now. For Christ Jesus had His precious blood, rich blessings to bestow, plunged down into the crimson side that was as white as snow. Only trust Him, only trust Him, only trust Him now. He will save you, He will save you, He will save you now. Yes, Jesus is the truth, the way that leads you into rest. Believe in Him without delay, and you are fully blessed. Only trust Him, only trust Him, only trust Him now. He will save you, He will save you, He will save you now. Come then and join this holy band and on to glory go, to dwell in the celestial land, where joys immortal flow. Only trust Him, only trust Him, only trust Him now. He will save you, He will save you, He will. Before we close, I would like to in ang katong Romans chapter 8. Akong in kay murag na short da. Now, ang component sulod sa Romans chapter 8 is no more condemnation
sa sinugdanan, there is therefore no condemnation. Iya pud ning giin of no more separation. Tanawa sa verse 35. Mamatil ako na lang. No more condemnation, no more separation. Di walay separation. When you are saved, you will never be separated. And bisag unsa nga pamaagi. No more condemnation, no more separation. Sa verse 35, who shall separate us from the love of Christ? Dinya, shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or terror, or sword? As it is written, for thy sake we are killed all day long, we are counted as sheep for our slaughter. Dinya, nay, in all these things, we are, bisag unsa kalisdanan, bisag unsa, even death could not separate us. Nay, in all these things, we are more than conquerors through Him that loved us. For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creation shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. No more condemnation, no more separation. Muna sa John chapter 10, and in verse 27 to 29, ang Diyos nga mahan mo'y naggunit sa tuwa, ang Diyos nga ang nagugunit sa tuwa. Muna nga, one save is one receive. Okay, let's bow down his for prayer. Kaya mahalan ka o Diyos sa tanan imong mga pulo nga imong gihatag kanamo nga sarang nakapalig-on sa mong pagsalig, pagtuod kanimo ug naga-build up sa mong hunahuna ng kasing-kasing that I am saved, we are saved. There is no more condemnation whatsoever, and there is no more separation in God through the Lord Jesus Christ. And in Him we are saved and we become the children of God. Salamat sa mga mensahe, salamat sa mga manirot nga pag-awit nga among nahatag niya kanimo karong mga adlaw nga panimbahon. Dalaygon ka o Dios ug padayon ikaw makig-uban kanamo sa tanang mga buluhaton nga among himuon sa among mga biyahe, sa mga negosyo, sa mga tawhan, sa ilang mga trabaho, pakig-uban kanamo o Dios ug padayon na ikaw magahimo kanamo nga panalangin suga sa mga tawo nga wala pa diha kay Kristo. O sa talubangi kami nga sa sulod na Domingo, mubalik kami sa pagsimba nga dunay pagdayeg, pagpasalamat sa imong pagkagamhanan o sa imong pagkamatinud-anon nga among Dios ug among Amahan. Dalaygon ka o Dios sa ngalan ni Jesus. Amen. Daghang salamat.